Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1596. Essence di Chi. Buhayin. Saglit na nagulat si Xiao Zuan nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Agad siyang tumawa ng mahina at umiling. Sa ngayon, isa lang akong pira-piraso ng kaluluwa. At saka, sa isang tiyak na punto ng pananaw, hindi man lang ako maituturing na pira-piraso ng kaluluwa. Kung hindi dahil sa kakaibang aspeto ng Heavenly Tomb, nawala na ako sa mundong ito. Kung tungkol sa muling pagkabuhay, natatakot ako na hindi ito posible. Bagamat medyo handa na ang pag-iisip ni Xiaoyan nang marinig ito, hindi maiwasang mapuno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Hindi nagpatalo ang lakas ni Xiao Zuan kay Han Tiandi. Kung kaya niyang lumaban, hindi imposibleng harapin ang Han Clan. Imposible ba talaga? Bumantong hininga si Xiaoyan at nagsalita ng hindi payag na sumuko. Kahit papano hindi ko alam kung may paraan para mabuhay muli ako. Marahil makakamit ito ng maalamat na elite na Daodi. Tumawa si Xiao Zuan sa bukas na pag-iisip. Daodi. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Ito ay malinaw na sinira ang lahat ng kanyang mga inaasahan. Saan makakahanap ng kahit anong Daodi expert na pag-iral? Kung meron man talaga, hindi sana pinayagan ang Han Clan na kumilos ng mayabang. Hahaha. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa isang taong tulad ko na patay na. Ngumiti si Xiao Zuan at umiling. Napatingin ang kanyang mga mata sa binata sa kanyang harapan at biglang naging malumanay ang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, "Nakakamit mo ang ganoong tagumpay nang hindi umaasa sa anumang lakas ng bloodline. Sa totoo lang, natutuwa na ako dito. Ang mga lalaki ng aking Xiao Clan ay sa huli ay medyo pambihira. Ang Han Clan ay nagtataglay ng kakayahan ng Tonling Clan. Ito ay medyo lumampas sa aking inaasahan. Ito ay hindi inaasahan na sila ay nagtago ng Nihility Devouring Flame. Gayunpaman, kung ito ang kaso, sa wakas ay may paliwanag tungkol sa mga unti-unting bumababa na mga sinaunang angkan na biglang naglaho noon." Kinagat ni Xiao Zuan ang kanyang mga labi at sinabing, "Dahil sa kasalukuyang lakas ng angkan ng Han, maging ang angkan ng Gu ay mahihirapang makipaglaban sa kanila ng mag-isa." Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi maganda para sa kanila. Nakuha rin ng Han Clan ang 7 sa Toshi Ancient God Jade. Ang huling piraso sa kamay mo. At saka, ang pirasong ito ay kailangang gamitin para ipagpalit sa iyong ama, na nasa kamay ng Han Clan. Sumando si Xiao Zuan sa puntod at tumingin kay Xiaoyan. Kung ito ang kaso, malamang na matipon nila ang lahat ng sinaunang Jade at malalaman nila ang lokasyon ng Toshi Ancient God Mansion at buksan ito. Alam ba ni Ancestor kung ano ang eksaktong nasa loob ng Toshi Ancient God Mansion? Magagawa ba nitong maka-advance ang isang tao sa Daodi class? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Daodi. Mahinang ibinulong ni Xiao Zuan ang pangalang ito, na minsan ay naging dahilan ng kanyang pagiging matyaga at masipag. Marahan niyang sinabi. Sa pagbibilang ng oras, malamang na wala pang elite na Daodi na lumilitaw sa kontinente ng Daochi na ito sa nakalipas na 10,000 taon. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan nito. Bagamat ang isang elite na Daodi ay itinuturing din na pinaka-eksperto sa mundo noong sinaunang panahon, umiiral sila noon. Gayunpaman, ang antas na iyon ay umiiral na ngayon sa mga alamat. Imposibleng suriin kung ano ang nangyari noong sinaunang panahon. Walang nakakaintindi kung bakit napakahirap magsanay sa Daodi class ngayon. Noon, sinubukan kong makapasok sa ilusyon na iyon nang maabot ko ang rurok ng Advanced 9-star Daosheng class. Gayunpaman, nauwi ako sa kabiguan. Gayunpaman, nakatuklas din ako sa kabiguan na iyon. Ang mga mata ni Xiao Zuan ay may kinang na kumikislap sa loob nito. Oh, anong natuklasan? Ang isip ni Xiaoyan ay matatag. Dahil sa lakas ko noon, sapat na para sa akin na subukang pumasok sa klase ng Daodi. Gayunpaman, sa tuwing tatapusin ko ang layer ng hadlang na iyon, isang uri ng walang laman na pakiramdam ang sumisibol mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kahungkagan na ito ay nagbigay daan sa akin upang maunawaan na tila may kulang sa proseso ng pagpasok sa klase ng Daodi. Ang bagay na ito ay lubhang kritikal.
Kung makukuha ito ng isang tao, ang pagpasok sa klase ng Dowdy ay hindi basta-bastang mga salita. Pinagdikit ni Xiao Zuan ang kanyang mga labi. Medyo matigas ang mukha niya. Baka sa mukha ni Xiao Yan ang malalim na pag-iisip pagkatapos niyang marinig ang mga salitang ito. Bigla niyang naalala ang Yellow Spring Demon Saint sa loob ng stone tablet sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Sinabi rin niya na tila may kulang sa kontinente ng Daochi. Bukod dito, tiyak na ang nawawalang bagay na ito ang nagresulta sa walang mga eksperto na nakalusot sa klase ng Dowdy sa loob ng huling 10,000 taon. Ano na lang kulang? Kumunat ang noo ni Xiao Yan at nagtanong. Ang kulang na item ay maaaring ilang bagay ngunit lubos kong hinala na ito ay dapat na isang uri ng misteryosong enerhiya. Ang ganitong uri ng enerhiya ay dapat na umiiral noong sinaunang panahon. Gayunpaman, ito ay naging mas mahina ngayon. Maaaring ito ay tuluyang nawala. May karunungan na kumikislap sa mga mata ni Xiao Zuan. Tumingin siya kay Xiao Yan at sinabing, tinawag ko itong kritikal na enerhiya bilang Essence di Qi. Essence di Qi. Ungol ni Xiao Yan sa kanyang bibig. Ang dahilan kung bakit wala siyang ganoong pakiramdam ay malamang dahil hindi pa niya naaabot ang Advanced 9-Star Daosheng class. Ang ibig bang sabihin ng ninuno ay ang dahilan kung bakit ang sinaunang panahon ay maaaring makabuo ng elite na Dowdy ay dahil ito ay nagtataglay ng Essence di Qi. Gayunpaman, itong Essence di Qi ay nawala na sa mundong ito. Sa makatuwid, walang ibang elite na Dowdy na lumitaw. Ganito dapat ang kaso. Minsan na akong nakagala sa halos lahat ng teritoryo ng kontinente ng Daochi. Gayunpaman, hindi ko naramdaman ang pagkakaroon ng ganoong uri ng Essence di Qi. Tumango si Xiao Zuan at sinabi. Sa madaling salita, hindi ba ito nangangahulugan na ang kasalukuyang kontinente ng Daochi ay hindi na makakagawa ng mga piling tao na Dowdy? Ngunit si Han Tiandi ay lubos na naniniwala na ang Toshi Ancient God Mansion ay magbibigay daan sa kanya na magtagumpay. Hindi kaya ang mansyon ay may ilang Essence di Qi sa loob? Ang mga mata ni Xiao Yan ay kumislap at sinabi. Hindi ko alam kung ang Toshi Ancient God Cave ay may Essence di Qi. Gayunpaman, mayroong isang embryonic form Ditier medicinal pill sa loob ng kuweba. Ang layunin ng Han Tiandi ay ang bagay na iyon. Umiling si Xiao Zuan at sinabi. Embryonic form Ditier medicinal pill. Nanginig ang puso ni Xiao Yan nang marinig ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Bilang isang alchemist, natural na malinaw na alam niya ang tungkol sa Ditier medicinal pill. Sa mata ng maraming alchemist, ang Ditier medicinal pill ay kumakatawan sa kanilang pananampalataya at pagtugis. Ang uri ng ultimate high-tier medicinal pill na iyon ay nagdulot ng hindi mabilang na mga alchemist na magsanay ng buong lakas. Katulad nito, gayunpaman, tila walang sino man ang makapagpino ng isang D-tier na tabletang panggamot mula noong sinaunang panahon. Kahit na ang tier 9 na medicinal pill ay naging napakabihirang. Bagaman ito ay bahagyang dahil sa pagkawala ng mana ng ilang alchemist, ang pangunahing dahilan ay dahil ang mundong ito ay wala ng natitirang Essence di Qi. Ang pagpino sa isang D-tier medicinal pill ay nangangailangan din ng Essence di Qi na nabanggit ko. Kung wala ito, gaano man kahusay ang alchemist, hindi siya magkakaroon ng mga sangkap na kailangan para pinuhin ito. Sabi ni Xiao Zuan. Kung tama ang hula ko, ang D-tier embryonic pill na iyon sa loob ng Toshi Ancient God Jade ay dapat na ang natitira na lang sa mundo. Kaya naman, hanggat nakuha ito ni Han Tiandi, napakaposible para sa kanya na maabsorb ang Essence di Qi sa loob nito at masira ang Dowdy class, na walang nakarating sa nakalipas na 10,000 taon. Tumango si Xiao Yan na may seryosong ekspresyon. Sapat na ang tier 9 na embryonic pill na iyon para maging baliw ang sinumang 9-star Daosheng. Hindi katakataka na binigyang pansin ng angkan ng Han ang Toshi Ancient God Mansion. Ito ay talagang dahil dito. Alam ba ni Ancestor kung saan matatagpuan ang Toshi Ancient God Cave? Tanong ni Xiao Yan na may kaunting pananabik. Kung alam nila ang sagot na ito, makakapaghintay sila sa labas ng mansyon kahit na talagang nakuha ng Han Clan ang lahat ng sinaunang Jade. Dapat nilang agawin ang D-tier embryonic pill sa lahat ng halaga. Kahit na nabigo silang gawin ito, dapat nilang sirain ito.
Ito ay dahil naunawaan ng lahat na kung papayagan si Han Tiandi na matagumpay na sumulong sa klase ng Daudi, walang sino man sa mundo ang makakalaban sa kanya. Ang tinatawag na alyansa ay ganap na walang silbi sa harap ng lakas ng isang piling Daudi. Hindi ko alam ito. Ang dahilan kung bakit alam ko na mayroong isang embryonic D-tier medicinal pill sa loob ng Toshi Ancient God Mansion ay dahil ang impormasyong iyon ay nakarating sa akin noong ang Toshi Ancient God Jade ay hindi pa napaghihiwalay noon. Gayunpaman, bago ko lubusang matukoy ang impormasyon sa loob ng sinaunang Jade, ang 8 sinaunang angkan ay naging isang sinaunang kabuluhan. Umiling si Xiao Zuan at sinabi. Kaya, kung gusto ng isang tao na malaman kung nasaan ang Toshi Ancient God Mansion, tiyak na ipunan ng isa ang lahat ng 8 piraso ng Jade. Bukod dito, kailangan din nilang buksan ng 8 ang mansyon. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung bakit ang mga sinaunang angkan na ito ay may mataas na pagpapahalaga sa sinaunang Jade. Ang lahat ng ito ay talagang umasa sa sinaunang Jade. Gayunpaman, magiging mahirap ang mga bagay kung papayagan ang angkan ng Han na tipunin ang lahat ng sinaunang Jade. Dapat mong gawin ang mga bagay ayon sa sinasabi sa iyo ng iyong instincts. Hindi kami isang tagapagligtas ng mundo. Ang dahilan kung bakit nagsanay ng husto ay dahil umaasa kaming protektahan ang mga nais naming protektahan. Tumawa si Xiao Zuan matapos makita ang solemna na mukha ni Xiaoyan. Naiintindihan ni Xiaoyan. Tumanggo si Xiaoyan at magalang na sumagot. Tinapik ni Xiao Zuan ang balikat ni Xiaoyan. Sinabi niya, talagang gusto kita, munting lalaki. Sa kasamaang palad, huli ka nang ipinanganak. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang ngumiti ng mapait at umiling matapos marinig ito. Ito ay hindi isang bagay sa loob ng kanyang kontrol. Tumayo si Xiaoyan. Tumingin ang mga mata niya sa malayo at pinagmamasdan ang maulap na espasyo. Bigla siyang ngumiti at sinabing, Bata, kahit hindi ko magawang ipakita ang sarili ko at tulungan kang makitungo sa angkan ng Han, may maibibigay pa rin akong magandang bagay sa iyo. Nagulat si Xiaoyan. Tumingin siya kay Xiao Zuan na may pagdududa. Maliwanag, hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Xiao Zuan ng isang bagay na mabuti. Ang Heavenly Tomb ay hindi nagil-ilibing ng kahit na sinong pangkaraniwan na tao. Ang hindi mabilang na mga fragment ng kaluluwa sa lugar na ito ay napakalakas na mga individual noong sila ay nabubuhay pa. Hindi na ako makapagbibigay sa iyo ng maraming tulong dahil sa iyong kasalukuyang lakas. Gayunpaman, maaari kitang tulungan sa aspeto ng iyong kaluluwa. Ngumiti si Xiao Zuan. Nakalahad ang magkabilang kamay niya. Parang dinidiin niya ang buong Heavenly Tomb. Hindi dapat umiral ang abnormal na lugar na ito. Matagal ko nang iniisip na sirain ito. Lumingon si Xiao Zuan kay Xiaoyan pagkatapos niyang magsalita hanggang sa puntong ito. Umalangaw-ngaw ang kanyang malambot na boses sa kaharian na ito. Ang lahat ng mga katawan ng enerhiya sa loob ng Heavenly Tomb ay biglang nanginag. Gagamitin ko ang kaluluwa ng Heavenly Tomb para tulungan ka. Kung maaari mong masira ang perpektong Heavenly State at makapasok sa D-State Soul ay depende sa iyong swerte. Battle Through the Heavens. Kabanata 1597. Heavenly Tomb Soul. D-State Soul. Nagulat si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang nakangiting si Xiao Zuan. Gayunpaman, napalingon ang kanyang bibig dahil sa gulat sa sinabi ng huli. Anumang bagay na kahit kaunting nauugnay sa salitang di sa mundong ito ay magiging kasing kahulugan ng pagiging malakas. Hindi mahalaga kung ito ay isang Daudi o isang D-tier medicinal pill. Ang lahat ng ito ay pinakamataas sa mata ng lahat. Katulad nito, ang kaluluwa ng estado ng D ay kabilang din sa kategoryang ito. Daudi, D-tier medicinal pill, D-state soul. Sa gitna ng tatlong uri ng D, may mas mataas na posibilidad na maabot ng isa ang pangatlo dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kontinente. Pagkatapos ng lahat, ang antas na ito ay hindi nangangailangan ng isa na sumipsip ng tinatawag na essence di chi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang isa ay madaling sumulong sa kaluluwa ng D-state. Base sa hula ni Xiaoyan, malamang na dalawa lang ang individual sa kasalukuyang kontinente ng Daochi na ang kaluluwa ay nakarating sa D-state. Sila ay sina Gu Yuan at Han Tiandi.
Ang kasalukuyang spiritual strength ni Xiaoyan ay nanatili sa perpektong heavenly state. Ang antas na ito ay maaaring isang hakbang lamang ang layo mula sa D-state, ngunit maraming mga eksperto ang hindi kailanman nagtagumpay sa maliit na hakbang na ito. Hindi alintana kung paano sila nagsanay, hindi pa rin sila nakagawa ng anumang pag-unlad. Bilang isang alchemist, malinaw na naunawaan ito ni Xiaoyan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ay umunlad sa perpektong heavenly state. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na lakas ay nanatili pa rin sa perpektong heavenly state. Ang pakiramdam na iyon ay parang imposibleng punan ang walang kapantay na malaking agwat sa pagitan ng perpektong heavenly state at ng D-state kahit gaano pa siya nagsanay. Kaya naman, matapos marinig na ang bagay na ibibigay sa kanya ni Xiao Zuan ay talagang ang D-state soul, hindi maiwasan ni Xiaoyan na maging mapurol kahit nasa kanyang tibay ng isip. Paano ito magiging posible? Matagal na natigilan si Xiaoyan bago siya tuluyang nakabawi. Umiling siya at nagsalita na may mapait na ngiti. Bagamat walang gaanong tao sa mundong ito na ang kaluluwa ay umabot sa perpektong heavenly state, ang mga taong ito ay umiiral pa rin. Gayunpaman, batay sa mga ekspertong nakilala ni Xiaoyan, walang sinuman, maliban kay Han Tiandi at Gu Yuan, ang nakatuntong sa yugtong iyon. Ito ay talagang isang napakahirap na gawain. Gayunpaman, hindi ito ganap na imposible. Ngumiti si Xiao Zuan sa medyo kakaibang paraan. Inangat niya ang ulo niya. Ang malalalim na mata na iyon ay tumingin sa maulap na bakanteng espasyo at dahan-daang nagsabi. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb na binanggit ko ay hindi mga fragment ng kaluluwa ng lugar na ito. Sa halip, ito ay ang kaluluwa ng Heavenly Tomb mismo. Kaluluwa ng Heavenly Tomb. Ang Heavenly Tomb na ito ay talagang may kaluluwa. Biglang nanginig ang puso ni Xiaoyan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Xiao Zuan habang gulat na bulalas. Ito ay isang kakaibang buhay na espiritu. Ito ay isang buhay na nilalang na nabuo mula sa pagtitipon ng hindi mabilang na bilang ng mga pira-piraso ng kaluluwa mula nang itayo ang Heavenly Tomb. Maaari mo itong ituring bilang tagapag-alaga ng Heavenly Tomb na ito. Siyempre, gamit ang terminong prison warden para ilarawan ito ay mas angkop. Kinokontrol nito ang lugar na ito at kasabay nito ang pagnanais na lumunin ang mga katawang iyon ng enerhiya. Ang mga mata ni Xiao Zuan ay direktang tumitig sa bakanteng espasyo at nagsalita sa mahinang boses. Walang sinuman, maliban sa mga katawan ng enerhiya dito, ang makakadetect ng presensya nito. Kahit si Gu Yuan at ang iba pa ay hindi alam ito. Napalunok si Xiaoyan ng laway. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kaharian na may kaluluwa. Masyado talagang misteryoso ang ganitong pangyayari. Ang mga piling tao na si Daudi na nagtayo ng kaharian noon ay maaaring ituring na nagtataglay ng isang hindi mahuhulaan at mahusay na kasanayan. Napakalakas ba ng taong iyon? Ungol ni Xiaoyan. Ang mga taong iyon na maaaring ilibing sa loob ng Heavenly Tomb ay pawang napakalakas na mga individual noong sila ay nabubuhay pa. Dahil ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay maaaring sumipsap ng kanilang kaluluwa fragment imprints, malamang na ang kaluluwang ito ay medyo pambihira. Napakalakas. Ngumiti si Xiao Zuan. Ang dalawang simpleng salita na iyon ang naging dahilan ng pagiging seryoso ni Xiaoyan. Dahil ang kaluluwa ng Heavenly Tomb na ito ay nakapagsabi kay Xiao Zuan ng mga ganoong salita, malamang na ito ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Relax, kahit mahirap, kinakaya ko pa rin. Ang katawan ni Xiao Zuan ay biglang umangat sa hangin. Matapos ang pag-angat ng kanyang katawan, ang maulap na hamog na tumagos sa lugar na ito ay mabilis na nawala. Isang nakakatakot na pressure ang kumalat mula sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, binalot nito ang buong Heavenly Tomb. Lahat ng mga katawan ng enerhiya sa loob ng Heavenly Tomb ay itinaas ang kanilang mga ulo sa harap ng nakakatakot na pressure na ito. Napatingin ang kanilang mga mata sa malayong Xiao Zuan, na umaangat sa ere. Ang kanilang orihinal na manhid na mga mata ay talagang nagpahayag ng isang pakiramdam ng kabuluhan. Ang dakilang Xiao Zuan. Sa wakas ay sasalakayin na ba niya ito? Si Saint Zhu daw, na nasa loob ng Heavenly Tomb, ay biglang tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin sa figurang unti-unting umaangat sa langit.
Bagaman pinahintulutan sila ng mundong ito na mabuhay sa ibang anyo, hindi ito isang bagay na naisin nila. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nagtanim ng pagnanais na lumunin ang isa't isa sa loob ng mga pira-piraso ng kanilang kaluluwa, na nagresulta sa lugar na ito na naging isang mundo kung saan nilalamon nila ang isa't isa. Upang palakasin ang sarili, dapat ipagpatuloy ng isa ang paglamon ng iba pang mga katawan ng enerhiya. Ito ay walang pinagkaiba sa kanibalismo sa kanila, na dating mga tao. Ang makalangit na libingan ng nakaraan ay isang pahingahang lugar lamang na ibinigay sa mga eksperto. Mula nang mabuo ang kaluluwa ng Heavenly Tomb, gayunpaman, ang mundong ito ay naging pangit. Minsan ay may mga taong sinubukang hamanin ang kaluluwa ng Heavenly Tomb. Gayunpaman, madali silang nilamon ito. Ang tanging tao sa kaharian na ito na kinatatakutan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb ay si Xiao Zuan, na matatagpuan sa loob ng Heavenly Tomb. Matagal ng panahon na ang nakalipas, may isang taong nakiusap kay Xiao Zuan na paginhawahin sila sa kanilang paghihirap. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Xiao Zuan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabigo ang mga energy body ng lugar na ito. Dahil hindi sila makaganti, tahimik na lamang nila itong matiis. Dahil dito, ang kanilang orihinal na manhid na mga puso ay hindi sinasadyang uminit pagkatapos nilang makita ang biglaang pagkilos ni Xiao Zuan. Kinasusuklaman nila ang paglamon sa isa't isa. Sila ay mga tao, hindi mga hayop. Noon, may sarili akong misyon at kailangan kong manatili dito. Ngayon, tapos na ang misyon ko. Tutulungan ko kayong lahat na kumpletuhin ang petisyon mula noon. Ang katawan ni Xiao Zuan ay nasuspine ng 100,000 talampakan sa himpapawid. Ang malakas na hangin na maaaring makabasag ng isang kaluluwa ay hindi makalapit sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinatanaw ang lupa. Ang mahinahong boses niyang iyon ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Lord Xiao Zuan. Ang ilan sa mga katawan ng enerhiya, na nakikipaglaban sa isa't isa sa lupa, ay biglang pinatahimik ang kanilang mga katawan. Ang mga iskarlata at manhid na mga mata ay nagsiwalat ng pagbabago-bago. Pagkatapos nito, nanginginig sila at itinaas ang kanilang mga ulo upang tingnan ang figurang nakatayo habang nasa likuran niya ang mga kamay sa langit. Maraming mga figure sa lupa ang nagsimulang lumuhad sa sandaling ito. Iniangat din ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Pinagmasdan niya ang mga aksyon ng mga katawan ng enerhiya sa loob ng Heavenly Tomb na ito at naging tahimik. Dahil isa siyang tagalabas, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Natural, hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi bababa sa naiintindihan niya ang isang bagay. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb na ito ay hindi nagustuhan. Rumble. Ang abot tanaw ng bakanteng espasyo ay biglang naglabas ng malakas na dagandong habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa puso ni Xiaoyan. Ang malakas na tunog ay parang dumadagandong na kulog habang ito ay tumatakas mula sa kalaliman sa loob ng bakanteng espasyo, na naging sanhi ng matinding panginginig ng maraming enerhiyang katawan sa loob ng Heavenly Tomb. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatingin sa malayong abot tanaw. Sa sandaling ito, malabo niyang naramdaman ang isang karagatan tulad ng malalim na hindi maarak na espiritual na pagbabago na biglang lumitaw. Ang espiritual na pagbabago bagong ito ay lubhang nakakatakot. Naramdaman ni Xiaoyan na parang isang bundok ang dumidiin sa kanya mula sa isang maikling kontak. Bagamat nakakatakot ang espiritual na pagbabagong ito, nagbigay ito sa kanya ng medyo may batik-batik na pakiramdam. Ito ay malamang na dahil sa ito ay devoured masyadong maraming kaluluwa fragment imprints. Isang hindi nakikitang espiritual na pagbabago ang natipon sa loob ng kulay abo at maulap na espasyo. Ilang sandali pa, yumanig ang kalawakan at 100,000 talampakan ang malaking higanteng mukha ay biglang lumitaw sa kalangitan mula sa kawalan. Ang malaking mukha ay napuno ng malamig at kakaibang ekspresyon. Ito ba ang kaluluwa ng Heavenly Tomb? Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang nakatingin sa malaking espiritual na mukha na nabuo sa kalangitan. Xiao Zuan, kadalasan ay hindi tayo nakikialam sa bagay ng isa't isa. Huwag mong sabihin sa akin na binabalak mong sirain ang ating kasunduan ngayon.
Ang malaking mukha ay gamulong habang pinagmamasdan ng isang pares ng walang emosyong mga mata si Xiao Zuan, na lumulutang sa kalangitan. Ang malamig na boses ay parang kidlat na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pinagmasdan ni Xiao Zuan ang malaking mukha para lang ngumiti. Marahan niyang sinabi. Ang iyong pagsilang ay isang pagkakamali mismo. Malamang na ang piling Daudi, na nagtayo ng Heavenly Tomb noon, ay hindi inaasahan na ang isang nilalang na tulad mo ay isisilang dito. Kalokohan, isinilang ako ayon sa kalooban ng aking Panginoon. Ako ang tagapag-alaga ng kaharian na ito. Dapat sundin ninyong lahat ang aking mga alituntunin kung nais ninyong mabuhay muli. Namula ang malaking mukha habang ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nagsasalita ng walang pakialam. Lahat sila ay nabuhay dahil sa Heavenly Tomb, hindi dahil sa iyo. Umiling si Xiao Zuan at sinabi. Ako ang Heavenly Tomb, ang Heavenly Tomb ay ako. Ang boses ng kaluluwa ng Heavenly Tomb ay biglang naging mas matalas. Hindi ikaw ang Heavenly Tomb. Ang iyong porma sayon ay hindi rin dahil sa Heavenly Tomb. Sa halip, ito ay dahil sa pagtitipon ng fragment ng kanilang kaluluwa. Mula sa isang tiyak na punto ng pananaw, sila ang iyong mga lumikha. Bahagyang ngumiti si Xiao Zuan. Ang kalmado niyang tono ay naging dahilan ng pagkadistorbo ng malaking mukha na iyon. Mukha itong walang katulad na bangis. Dahil pinipilit mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Gumalaw ang malaking mukha. Biglang, isang napakalaking espiritual na bagyo ang iniluwa mula sa napakalaking bibig nito. Mabilis na umikot ang bagyo, lumilitaw na parang dulo ng isang kono habang marahas itong bumaril patungo kay Xiao Zuan. Si Xiao Zuan ay sumulong lamang sa harap ng pag-atake ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Dahan-dahan niyang tinungo ang malaking mukha. Ang tila mabangis na espiritual na unos na iyon ay tumagos sa kanyang katawan ng madikit. Mukhang hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Naglakad ang katawan ni Xiao Zuan sa harapan ng malaking mukha ng walang sagabal. Ang kanyang katawan ay biglang nagpakita ng kakaibang kislap. Ang pakiramdam na iyon ay parang nasunog ang kanilang kaluluwa. Ibigay ang iyong espiritual na kakanyahan. Isang kakaibang apoy ang kumalat mula sa loob ng katawan ni Xiao Zuan mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong naging banayad. Battle Through the Heavens. Kabanata 1598. Pag-extract ng Soul Essence. Sinusunog ang kaluluwa ng isang tao. Xiao Zuan, baliw ka. Ang malaking mukha na iyon ay biglang nagpahayag ng matinding pagkagulat matapos makita ang kakaibang apoy na tumataas mula sa katawan ni Xiao Zuan. Ang kanyang matalas na boses ay sumigaw. Sinusunog ang kaluluwa ng isang tao. Ikaw ay ganap na maglalaho sa mundong ito. Pagsusunog ng kaluluwa. Marahas na nanginginig ang katawan ni Xiaoyan habang nakatayo sa ibaba. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Bilang isang alchemist, natural na naiintindihan niya kung bakit mag-aapoy ang isang kaluluwa. Ito ay isang paraan na katulad ng pagsira sa sarili ng katawan ng isang tao, na naging posible upang mapalabas ang isang napakahusay na lakas para sa isang pansamantalang yugto ng panahon. Gayunpaman, ang presyo nito ay buhay ng isang tao. Ang pag-aapoy ng kaluluwa ay magkatulad. Sinusunog nito ang kaluluwa ng isang tao upang makakuha ng biglaang pagtaas ng lakas. Ang halaga nito ay kaluluwa ng isang tao ay ganap na mawawasak. Ancestor. Bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Bahagyang namula ang kanyang mga mata. Hindi binanggit ni Xiao Zuan na siya ang mag-aapoy sa sarili niyang kaluluwa. Natapos na ang misyon ko. Hindi mahalaga kung mabubuhay man ako o mamatay. Ngumiti lang si Xiao Zuan sa mukha ng medyo natatakot na kaluluwa ng Heavenly Tomb. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay, na naglalaman ng apoy at humawak patungo sa huli mula sa malayo. Kaagad, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang nabuo sa kanyang palad. Posibleng makakita ng matinding pagbabago bago na biglang nabuo sa malaking bibig ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Parang may kung anong pilit na kinakaladkad palabas. Kakaladkarin mo ba ako kung gusto mong mamatay? Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay umungal ng galit na galit. Ang buong Heavenly Tomb ay nanginig sa ilalim ng dagandong nito.
Lumaki ang malaking bibig nito at biglang bumaril ang isang hindi nakikitang espiritual na sibat, na libu-libong talampakan ang laki. Napunit nito ang espasyo at walang awa na pagbaril kay Xiao Zuan. Pinaapoy ko ang aking kaluluwa bilang isang presyo. Hindi mo ako mapipigilan. Si Xiao Zuan ay nagpakita ng sobrang kalmado sa harap ng paghihiganti ng Heavenly Tomb. Bahagya siyang ngumiti at direktang inilahad ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, marahan niya itong kinurot. Isang matalim na sonic wave ang sumabog. Ang espiritual na sibat ay biglang huminto. Sa wakas, tumalikod ito na may kaway sa manggas ni Xiao Zuan. Sa halip, bumaril ito pabalik sa kaluluwa ng Heavenly Tomb sa mas mabangis na paraan. May ilang kakaibang kumpol ng apoy sa sibat. Ito ay ang apoy mula sa pagkasunog ng isang kaluluwa. Swoosh! Ang bilis ng pagbaril ng sibat pabalik ay napakabilis. Sa isang iglap, ito ay direktang naging apoy na tumagos sa malaking mukha. Kaagad, ang apoy na nakapaloob sa sibat ay tila sumalubong sa ilang tuyong kahoy. Kumalat ito sa bilis ng kidlat na may pagsabog. Ang kumakalat na apoy ay nagdulot ng isang malungkot na hiyaw na ibinubuga mula sa kaluluwa ng Heavenly Tomb. Kung ito ay isang ordinaryong labanan, ang Heavenly Tomb Soul ay maaaring bahagyang maingat kay Xiao Zuan ngunit hindi ito matatakot sa kanya. Gayunpaman, sinunog ng huli ang sarili niyang kaluluwa nang magsimula silang mag-away. Natural, tumaas ang kanyang lakas. Maging ang Heavenly Tomb Soul ay nahirapang labanan si Xiao Zuan. Dagdag pa rito, ang apoy mula sa pagkasunog ng kaluluwa ng isang tao ay may lubhang nakamamatay na epekto sa isang espiritual na katawan tulad ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Ang malaking espiritual na mukha sa kalangitan ay natatakpan ng apoy. Sa wakas, mabilis na lumiit ang malaking mukha. Kasabay nito, ang sunod-sunod na mga alon ng hindi makontrol na espiritual na pag-atake ay patuloy na bumubulusok mula sa loob ng kanyang katawan, na naging dahilan upang mabaligtad ang buong lugar. Ang lahat ng mga katawan ng enerhiya ay natakot hanggang sa tumakas na malayo sa rehiyong ito. Natatakot sila na tuluyan silang mapahamak kapag nahuli sila sa laban. Ang purifying demonic lotus flame ay nasunog sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Bagamat napakalakas ng espiritual na pag-atake, posible pa rin para kay Xiaoyan na labanan ito gamit ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi siya umatras. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatuon sa labanan sa kalangitan. Ang kasalukuyang spiritual strength ni Xiao Zuan ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Gaano man ang pagsisiyasat ni Xiaoyan, imposible para sa kanya na makakita ng limitasyon. Maliwanag, ang pagsunog ng kanyang kaluluwa ay nagbigay daan kay Xiao Zuan na makapasok sa isang hindi matatalo na estado. Gayunpaman, hindi sinasadyang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang maisip niya kung paano kakailanganin ng kondisyong ito na bayaran ni Xiao Zuan ang kanyang kaluluwa bilang isang presyo. Ang kasalukuyang Xiao Zuan ay maaaring isang soul fragment lamang ngunit siya ay nabubuhay pa rin. Pagkatapos ng labanang ito, gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay ganap na maglalaho sa mundong ito matapos itong ganap na mag-apoy. Xiao Zuan, hindi kita bibitawan. Ang malaking mukha ay lumiit sa loob ng apoy. Ilang sandali pa, naging anyo na talaga ito ng tao. Ang mga eskarlata na mata ay matamang nakatitig kay Xiao Zuan habang ang isang mamamatay tao na pagnanasa ay umusbong. Ganap na hindi pinapansin ni Xiao Zuan ang dagandong ng Heavenly Tomb Soul. Nakalagay ang dalawang kamay niya. Mabilis silang nakabuo ng maraming komplikadong mga selyo. Sa pagbuo ng mga seal, maraming liwanag ng apoy ang biglang bumaril mula sa kanyang mga daliri. Sa wakas, mabilis silang nagsama-sama sa kalangitan at naging isang malaking pormasayon. Sa gitna ng pormasayon ay ang kaluluwa ng Heavenly Tomb. Sizzle! Sizzle! Bago makapag-react ang kaluluwa ng Heavenly Tomb sa nilikhang pormasayon, nagsimulang bumagsak ang mga sinag ng apoy mula sa lahat ng direksyon sa loob ng pormasayon. Pagkatapos noon, nakarinig siya ng ilang sizzling sound. Hindi mabilang na mga sinag ng apoy ang tumagos sa katawan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb at ibinitin ito sa loob ng formation. Bang! Bang! Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nakipagpunyagi ng ligaw sa harap ng gusot na ito.
Ang sunod-sunod na mga alon ng espiritual na pagbabago, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan, ay patuloy na nabasag sa mga sinag ng apoy na bumalot sa kanyang paligid na parang bola ng kanyan. Gayunpaman, ang mga tila mahihinang sinag ng apoy ay tila may malaking epekto sa pagpigil sa espiritual na lakas. Hindi alintana kung gaano kalakas ang espiritual na pag-atake, mabilis itong mapupula kapag nadikit sa sinag ng apoy. Dapat talagang minamaliit mo si Xiao Zuan kung sa tingin mo ay hindi kita kayang tapusin sa ganitong estado. Sinulyapan ni Xiao Zuan ang ligaw na nagpupumiglas na kaluluwa ng Heavenly Tomb. Ngumiti siya ng mahina. Hindi malakas ang boses niya pero nangingibabaw ang ripple nito. Kahit na ang ultimate expert mula noon ay kasalukuyang isang soul fragment, nagtataglay pa rin siya ng nangingibabaw na aura. Xiao Zuan, bitawan mo ako. Maaari nating pag-usapan ang anumang gusto mo. Ang tono ng kaluluwa ng Heavenly Tomb ay lumambot ng husto matapos makipagpunyagi ng walang kabuluhan sa mahabang panahon. Naunawaan nito na si Xiao Zuan ay mas malakas kaysa sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, kung maantala nito ang oras, si Xiao Zuan ay maglalaho kahit na hindi ito umatake. Hindi na kailangan ng anumang talakayan. Ibigay ang iyong espiritual na kakanyahan. Ngumiti lang si Xiao Zuan sa mukha ng malambot na tono ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Ang hindi mabilang na mga sinag ng apoy ay biglang tumusok sa katawan ng huli. Pagkatapos nito, ang mga sinag ng apoy ay dahan-daang inalis. Sa paggalaw ng mga sinag ng apoy, posibleng makakita ng isang 10 talampakan na malaking kristal na malinaw na kumpol ng liwanag na dahan-daang kinukuha mula sa loob ng katawan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Isang maliwanag na liwanag ang nakakalat mula sa loob nitong kristal na malinaw na kumpol ng liwanag kapag ang isang bahagi nito ay nalantad. Iniabot ang kamay ni Xiaoyan sa light cluster sa harap niya. Isang mainit na pakiramdam ang agad na lumitaw sa kanyang kaluluwa. Sa kasalukuyan, tila naririnig niya ang sakam na sigaw mula sa loob ng kanyang kaluluwa. Ito ba ang espiritual na kakanyahan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb? Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Minsan na niyang nakuha ang ilan sa spiritual essence mula sa Hall of Soul matapos sirain ang manhole ng Hall of Soul. Gayunpaman, ang spiritual essence noon ay tila hindi gaanong mahalaga kumpara sa light cluster na ito na kasalukuyang nasa harap niya. Ang kadalisayan ng huli ay maraming beses na mas malakas kaysa sa espiritual na kakanyahan sa loob ng Hall of Soul. Roar! Roar! Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay naglabas ng isang mabangis na hayop na parang dagandong matapos ang soul essence na ito ay pilit na hinugot. Sa wakas ay naging takot ito sa sandaling ito. Xiao Zuan, bitawan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang buong Heavenly Tomb. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay patuloy na sumisigaw sa ilalim ng takot na ito. Gayunpaman, ang sigaw nito ay ganap na walang silbi. Hindi man lang nag-abalang tingnan ito ni Xiao Zuan. Ang mga sil na nabuo ng kanyang mga kamay ay mabilis na nagbago at ang mga sinag ng apoy ay pinalaki. Sa wakas, kalahati ng kristal na malinaw na kumpol ng liwanag na iyon ay pilit na kinaladkad palabas mula sa katawan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb. Xiao Zuan, ipaglalaban kita. Sa wakas ay naunawaan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb na ito ay ganap na mapaparokya maliban kung ito ay lumaban ng todo pagkatapos maramdaman ang mabilis na nababawasan na enerhiya sa loob ng katawan nito. Lumiwanag ang liwanag mula sa loob ng katawan nito. Ang ilang mga apoy ay talagang nagsimulang sumiklab. Napilitan din itong mag-apoy sa sarili nitong kaluluwa. Bam! Gayunpaman, ang mga panla ng apoy ay kakaahon lamang mula sa katawan nito nang biglang bumaba ang isang palad mula sa langit at walang awan na tumama sa kanyang mukha. Ang malaking lakas na iyon ay direktang nagpalipad sa kanya. Kasabay nito, ang bilog na crystal clear light cluster ay naglabas din ng puff sound at kinaladkad palabas mula sa loob ng spiritual body of the Heavenly Tomb. Huwag! Ibalik mo sa akin! Agad na napuno ng mahinang pakiramdam ang katawan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb pagkatapos nitong pilitin na maalis ang spiritual essence. Umuungal ito ng baliw habang sumusugod patungo sa spiritual essence. Ikanaway ni Xiao Zuan ang kanyang kamay sa mukha ng kaluluwa ng Heavenly Tomb, na sumisingil.
Isang nakakatakot na hangin ang nagpa-atras sa huli, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Ang mga mata ng mga enerhiyang katawan na iyon sa di kalayuan ay biglang naging pula matapos ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay dumaong sa lupa. Namuo ang galit sa mga mata na iyon. Sa wakas, sumugod sila mula sa lahat ng direksyon sa gitna ng mababa at malalim na dagandong at baliw na inatake ang walang katulad na mahinang kaluluwa ng Heavenly Tomb. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay natural na hindi napigilan ang ganoong bilang ng pag-atake pagkatapos na makuha ang lakas nito. Kaya naman, maya-maya'y tumunog ang kahabag-habag na tili. Nabasag din ang katawan nito sa alabok. Ang isang galit na pira-piraso ng kaluluwa na puno ng kawalang kasiyahan ay inanad paitaas bago unti-unting nagsabog ng hangin. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb na ito ay talagang napunta sa ganoong kapalaran. Ang mga pulang mata ng dugo ng mga enerhiyang katawan na iyon sa lupa ay agad na naging mas malinaw pagkatapos mawala ang kaluluwa ng Heavenly Tomb. Nabawasan din ng husto ang pagnanais na lumunin ang kabilang partido nang tumingin sila sa mga nakapaligid sa kanila. Nagulat sila saglit bago silang lahat ay magalang na lumuhad kay Xiao Zuan sa kalangitan. Hindi nag-abala si Xiao Zuan tungkol sa pagkilos ng mga energy body na ito. Ang 10 talampakan na malaking crystal clear light cluster ay nakasabit sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan sa ibaba at bahagyang ngumiti. Munting tao, ito lang ang magagawa ko. Kung magagawa mong magtagumpay sa kaluluwa ng D-State ay ganap na nakasalalay sa iyong swerte. Battle Through the Heavens. Kabanata 1599. D-State Soul. Ninuno. Tumingin si Xiaoyan kay Xiao Zuan, na nakangiti ng mainit. Ang kanyang ilong ay hindi sinasadya na nakaramdam ng isang maliit na kaluluwa. Pinuhin at i-absorb ito. Ngumisi si Xiao Zuan. Pinitik niya ang kanyang daliri at dahan-daang lumipad pababa ang malinaw na liwanag na kumpol ng kristal sa kanyang harapan. Ang maliwanag na liwanag ay patuloy na naglalabas mula sa loob. Ito ay lumitaw tulad ng isang mainit na araw. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang napakalinaw na kumpol ng liwanag na nakabitin sa kanyang harapan. Ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas na kumakalat sa loob nito ay kasing lalim at hindi maarap gaya ng karagatan. Kahit na ang kanyang perpektong kaluluwa ng Heavenly State ay lumitaw na medyo maliit sa harap ng espiritual na lakas na ito. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nabuo ng mga fragment ng kaluluwa ng hindi mabilang na mga eksperto pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ang espiritual na lakas na nilalaman nito ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Ancestor, tiyak na bubuhayin ni Xiaoyan ang kaluwalhatian ng Xiao Clan. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Muli siyang nakipagkilala kay Xiao Zuan sa kalangitan. Pagkatapos nito, hindi na siya nagsalita pa. Lumakad siya pasulong at dirdiretsong naglakad papunta sa maliwanag na kumpol ng liwanag. Kaagad, isang liwanag ang kumislap at nilamon ang buong katawan ni Xiaoyan dito. Medyo namutla ang katawan ni Xiao Zuan habang nakatayo siya sa kalangitan. Tiningnan niya ang kristal na malinaw na kumpol ng liwanag, na tila isang araw. Isang masayang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Siya ay lubos na nasisiyahan sa inapon na ito. Marahil, nagawa ni Xiaoyan ang hindi niya kayang gawin noon. May oras pa. Sana, makapaghintay ako hanggang sa lumabas ka sa iyong retreat. Ungol ni Xiao Zuan. Agad siyang umupo sa labas ng light cluster. Ang mga kalmadong mata na iyon ay paminsan-minsan ay tumatama sa lupa. Ang lahat ng mga katawan ng enerhiya ay nagmamadaling nag-iwas ng tingin at umatras ng malayo sa kanyang tingin. Ang espiritual na kakanyahan ng kaluluwa ng Heavenly Tomb ay isang malaking tukso sa kanila. Gayunpaman, malinaw na walang sino man ang nang-ahas na payagan ang taksong ito na magugat sa ilalim ng pagpigil ni Xiao Zuan. Ang lugar na ito ay tila walang katapusang dagat. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa dagat. Tila may mga alon ng dagandong na nagmula sa loob ng kaluluwa ng isang tao na umaalingaw-ngaw sa lugar na ito. Ang katawan ni Xiaoyan ay lumutang sa hangin sa ibabaw ng dagat. Nakatingin ang mga mata niya sa dagat sa ibaba. May matinding pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi naman mukhang malaki ang light cluster ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang mundo sa likod nito.
Matapos ang pagsisiyasat ni Xiaoyan sa dagat na ito, napunta siya sa isang nakakagulat na conclusion. Ang dagat na ito ay talagang ganap na nabuo sa pamamagitan ng espiritual na lakas. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Xiaoyan ng ganoon kalawak at napakalakas na nakakatakot na spiritual strength. Kung ikukumpara sa espiritual na dagat na ito, ang kanyang perpektong kaluluwa ng heavenly state ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kaluluwa ng heavenly tomb ay nakakatakot. Hindi nakakagulat na kahit ni Ancestor ay kailangang mag-apoy ng sarili niyang kaluluwa. Napakunot ang noo ni Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung bakit kailangang gumamit si Xiao Zuan ng ganitong uri ng mutual na paraan ng pagpapakamatay kapag umaatake sa kaluluwa ng Heavenly Tomb sa kabila ng kanyang kakayahan. Sa totoo lang, kahit si Xiao Zuan ay walang kumpiyansa na talunin ang kaluluwa ng Heavenly Tomb sa kanyang normal na estado. Ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nawala na. Ang lahat ng espiritual na lakas ay ang lugar na ito ay walang may-ari. Ang lalamunan ni Xiaoyan ay gamulong ng hindi sinasadya. Kung kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol dito, malamang na ang lahat ng mga eksperto mula sa kontinente ay susugod sa isang nakatutuwang paraan. Hanggat magagawa ng isang tao na pinuhin ang espiritual na lakas ng lugar na ito, tiyak na aabot ang kanilang kaluluwa sa medyo nakakatakot na antas. Posible pang ang maabot ang maalamat na di-state soul na iyon. Ang Reg Along ito na ipinagkaloob sa kanya ni Xiao Zuan ay talagang napakahusay. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging determinado. Hindi ngayon ang oras para mag-alinlangan. Ang dahilan kung bakit nagbayad si Xiao Zuan ng napakataas na halaga para ibigay sa kanya ang Reg Along ito ay para bigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng kaunting kakayahang labanan ang angkan ng Han. Si Xiaoyan ay kasalukuyang wala ng maraming oras na natitira. Hindi niya dapat sayangin ito. Iba rin ang daloy ng oras sa lugar na ito kumpara sa Heavenly Tomb. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin siya sa espasyong ito at isang seryosong ekspresyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Natuklasan niya na ang kayamanan ng espiritual na lakas sa lugar na ito ay talagang nagpabago sa daloy ng panahon. Mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay isang heavenly tomb na maraming beses nang lumiit. Gayunpaman, ang daloy ng oras sa lugar na ito ay malamang na mas mabagal pa kaysa sa heavenly tomb. Isang makalangit na libingan sa loob ng heavenly tomb. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Unti-unti niyang pinatatag ang kanyang emosyon. Ang oras sa lugar na ito ay mabagal kaysa sa heavenly tomb. Ito ay mabuti para sa kanya. Kung hindi, hindi niya alam kung kaya niyang pinuhin ang lahat ng malawak at makapangyarihang espiritual na dagat sa loob ng 2 buwan o higit pa. Umupo si Xiaoyan sa hangin. Ang kanyang katawan ay dahan-daang bumaba mula sa langit at dumapo sa ibabaw ng dagat. Ang espiritual na lakas ay mabilis na lumabas sa kanyang noo. Pagkatapos nito, isang mahinang sigaw ang tumunog at ito ay naging isang malaking ilusyon na may sukat na 2,000 talampakan. Ang ilusyon na figure ay tumakip sa paligid ni Xiaoyan at umupo. Ang fierce purifying demonic lotus flame ay nagsimulang kumalat mula sa loob ng malaking espiritual na ilusyon na katawan. Direktang tinginan nito ang espiritual na ilusyon bilang isang taong natatakpan ng apoy. Isang nakakatakot na init ang kumalat sa buong espasyong ito. Rumble. Ang spiritual sea, kung saan matatagpuan ang Xiaoyan, ay nagsimulang sumipol pagkatapos na matakpan ng purifying demonic lotus flame ang espiritual na ilusyon na katawan ni Xiaoyan. Isang 10,000 talampakang malaking pag-inog ang nabuo sa ibaba nito. Ang espiritual na lakas ay bumaril mula sa lahat ng direksyon. Tila nagdusa ito ng isang uri ng matinding paghila nang magsimula itong maging maraming libong talampakan na malaking espiritual na haligi ng tubig na patuloy na bumaril sa malaking espiritual na ilusyon. Sizzle. Sizzle. Ang tila tunay na espiritual na haligi ng tubig ay malakas na nabasag sa espiritual na ilusyon na figure. Gayunpaman, ang mga alon ng mainit na tunog ay sumabog pagkatapos na hawakan ng espiritual na haligi ng tubig ang purifying demonic lotus flame. Ang makapal na puting fog ay tumaas. Sa wakas, naging ulap ito na tumakip sa malaking espiritual na ilusyon na katawan ni Xiaoyan.
Ang espiritual na lakas ng lugar na ito ay maaaring ituring na malawak at makapangyarihan ngunit ito ay medyo may batik-batik. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ng Heavenly Tomb ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng hindi mabilang na mga kaluluwa na kabilang sa mga patay na eksperto. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na mahirap para kay Xiaoyan, na nagtataglay ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ang kakayahan sa paglilinis ng Purifying Demonic Lotus Flame ay lubhang kapaki-pakinabang pagdating sa refinement. Bukod dito, mayroon ding Little Yi sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa isang pag-iisip lamang, ang lahat ng kakayahang maglinis ay magsasama sa espiritual na lakas sa loob ng kanyang katawan at mapapadalisay ito sa pinakadalisay na anyo. Maraming malalaking espiritual na haligi ng tubig ang patuloy na lumukso mula sa ibabaw ng malawak at makapangyarihang dagat tulad ng malalaking sawa. Sa wakas, ibinuhos nila ang espiritual na illusory figure na nakaupo sa kalangitan. Nagdulot ito ng unti-unting naglalabas ng fluorescent na ilaw ng napakalaking ilusyon na figure matapos na pumutok ang fog na maaaring tumakip sa araw. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay talagang nagmistulang isang banal na estatwa na nakatayo sa mundong ito at puno ng isang napakalaking pressure. Ang epekto ng pagpipino na ito ay maaaring maging sanhi ng labis na pagkabigla sa marami. Ang espiritual na dagat ay nagsimula na ring bumuo ng maraming malalaking alon sa agos ng panahon habang patuloy itong dumadagandong sa mundong ito. Habang nilalamon at dinadalisay ni Xiaoyan ang espiritual na lakas tulad ng isang balyina, ang pressure na ibinubuga mula sa kanyang kaluluwa ay unti-unting naging nakakatakot. Ang kanyang lumalagong espiritual na lakas ay unti-unting lumapit sa maalamat na estado sa isang matatag na bilis. Lumipas ang isang buwan. Isang buwan na ang nakalipas sa loob ng Heavenly Tomb mula nang pumasok si Xiaoyan sa kumpol ng liwanag. Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-alis sa kanyang pag-urong sa buwang ito. Ang loob ng light cluster ay hindi naglabas ng anumang kakaibang pagbabago. Ang lahat ay eksaktong kapareho ng isang buwan na nakalipas. Si Xiao Zuan ay tahimik na nakaupo sa labas ng crystal clear light cluster. Bahagyang nakapikit ang magkabilang mata niya. Siya ay nagpakita na parang nagmumuni-muni na monghe. Ang kanyang katawan ay naging mas mapatla kumpara sa isang buwan na nakalipas. Bukod dito, mula sa kanyang hitsura, nagsimula na rin siyang tumanda. Masasabi ng lahat na malapit na niyang marating ang katapusan ng kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang naghintay. Maraming enerhiyang katawan sa lupa ang nakamasid sa unti-unting namumuong katawan ni Xiao Zuan. Nakaramdam sila ng kalungkutan. Ang pinakamalungkot ay ang pagkahulog ng isang bayani. Si Xiao Zuan ay isang walang kapantay na individual kapwa noong siya ay nabubuhay at noong siya ay patay na. Gayunpaman, pinapakita na lamang niya ngayon ang catamaran ng isang ordinaryong matandang lalaki. Kumaibat ang mga mata sa ilalim ng puting kilay. Dahan-dahan silang binuksan. Bakas sa mukha niyang may edad na ang ngiti habang nakatingin sa kumpol ng liwanag sa harapan niya. Ang kanyang katawan ay naging mas ilusyon din sa sandaling ito. Bata, malapit nang matapos ang oras ko. Umalangaw-ngaw sa langit ang mahinang ungol ng matanda. Ang isang buwan sa loob ng Heavenly Tomb ay parang isang taon lang para kay Xiaoyan, na nasa kailaliman ng espiritual na dagat. Ang napakalaking espiritual na ilusyon na figure ay nakaupo sa dagat. Natakpan ng mayamang ulap ang buong mundo. Ang espiritual na ilusyon na figure ay lalong naging totoo. Sa dulo, ito ay karaniwang naging isang tunay na higanti na 2,000 talampakan ang laki. Ang paraang iyon ay para bang ito ay isang Xiaoyan na pinalaki ng maraming beses. Ang paghinga ni Xiaoyan ay parang kulog. Isang makapal na ulap ang bumalot sa kanyang mga butas ng ilong na parang ulap ng dragon. Ang kanyang buhok ay parang isang 10,000 talampakang napakalaking talon. Ang kanyang mga damit ay kumikislap at isang uri ng nakakatakot na malaking alon ay hinalo sa ibabaw ng dagat. Ang isang hari ng mundo tulad ng aura ay tila malabo na ibinubuga mula sa napakalaking espiritual na katawan. Ang aura na ito ay para bang siya ang pinuno ng mga kaluluwa. Maraming mga katawan ng enerhiya ang tahimik na bumantong hininga pagkatapos dumating ang huling araw ng 2 buwan sa loob ng Heavenly Tomb. Ito ay dahil ang matandang figure sa langit ay namutla hanggang sa halos hindi na ito makita.
Kahit ganito ang nangyari, tahimik na naghintay ang matanda. Isang pagkahumaling ang tila nagbigay daan sa kanya, na umabot na sa kanyang wakas, na manatili sa mundong ito. Parang, hindi ko na kayang hintayin na mangyari iyon. Bahagyang nagiba-iba ang naaninag na parang figure sa tahimik na kalangitan. Ngumisi si Xiao Zuan. Bakas sa kanyang mga mata ang kaunting panghihinayang. Bata, lubos akong nakatitiyak na ang Xiao Clan ay mayroon ka. Palem. Dahan-daang pumikit ang mga mata ni Xiao Zuan. Lalo ring namutla ang kanyang katawan. Bang! Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng Heavenly Tomb ay biglang nanginig ng matindi habang ang katawan ni Xiao Zuan ay malapit nang mawala. Mabilis na kumalat ang isang ripple na tila pag-aari ng Panginoon ng mundo. Ang lahat ng mga katawan ng enerhiya ay hindi sinasadyang nanginginig saan man kumalat ang pagbabago-bago. Hindi kayang labanan ang pressure na iyon. Ang mga mata ni Xiao Zuan, na malapit ng maglaho, sa wakas ay nagpakita ng isang nalulugod na ekspresyon matapos makita ang pagbabagong ito. Ang inapo na ito na si Xiaoyan ay nagpaalam sa ancestor. Sa harap ng hindi mabilang na mga pares ng gulat na mga mata, isang 10,000 talampakan ang malaking figure, na naging dahilan ng pagpigil ng isa sa paghinga, ay mabilis na lumitaw sa kalangitan. Kaagad, dahan-daang lumuhad ang figure patungo kay Xiao Zuan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1600. Paglabas sa Heavenly Tomb. Ang 10,000 talampakan na figure ay nakatayo sa langit. Ang lahat ng mga katawan ng enerhiya sa Heavenly Tomb sa ilalim nito ay lumiit at nanginag. Ang nakakatakot na pressure ay tila magiging sanhi ng kanilang mga katawan na sumabog. Ang katawan ni Xiao Zuan ay ganap na kumupas sa kalangitan. Ang mga matandang mata na iyon ay napuno ng isang nasisiyahang ekspresyon habang sila ay nawala. Ang malaking figure ay nagpatuloy sa pagluhod sa kalangitan matapos mamatla ang katawan ni Xiao Zuan. Matagal bago dahan-daang lumiit ang napakalaking katawan na iyon. Sa wakas, naging kasing laki ito ng ordinaryong tao at tahimik na nakatayo sa langit. Ancestor. Tumingin si Xiaoyan sa lugar kung saan nawala si Xiao Zuan at mahinang bamulong. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang idiniin ito sa bakanteng espasyo. Isang invisible light spot na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao ang lumitaw sa kanyang kamay pagkatapos niya itong hawakan. Ito ang imprint sa buhay ni Xiao Zuan. Tanging ang mga taong ang kaluluwa ay tumuntong sa D-state ang makakakita ng gayong imprint sa buhay. Kung hindi, kahit na ang Daoqi ng isang tao ay umabot sa Advanced 9-star Daosheng class, hindi pa rin matukoy ng isa ang napakahiwagang pag-iral na ito. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang kasalukuyang Xiao Zuan ay maaaring ituring na ganap na naglaho. Ang tunay na dalubhasa na iyon, na minsang nang ibabaw sa kontinente ng Daoqi, ay tuluyan nang nawala sa mundo. Gayunpaman, hindi ito ang kaso mula sa pananaw ni Xiaoyan pagkatapos niyang pumasok sa D-state. Ang life imprint na ito ay maaaring makapagbigay muli ng buhay kay Xiao Zuan. Gayunpaman, kahit na matapos ang pagsulong ng kanyang kaluluwa sa D-state, hindi nagawa ni Xiaoyan ang isang bagay na tulad nito. Marahil, magagawa lang niya ito pagkatapos niyang talagang umaban sa maalamat na klase ng Dao Di sa hinaharap. Ano man ito, sa huli ay may pag-asa pa rin. Ang pag-asa na ito ay maaaring malayo ngunit hindi ito ganap na nawala. Unti-unting tumaas ang invisible life imprint sa palad ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, pumasok ito sa kanyang noo at binantayan ng kanyang mundo na parang malawak at makapangyarihang spiritual strength. Marahil, pagkaraan ng mahabang panahon, ang matandang ito, na isinuko ang lahat para sa angkan ng Xiao, ay muling lilito sa mundong ito. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan pagkatapos panatilihin ang imprint ng buhay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang mundo ng Heavenly Tomb. Bagamat 2 buwan pa lang ang lumipas, wala pang kalahating buwan sa Central Plains. Gayunpaman, si Xiaoyan sa katotohanan ay gumugol ng halos 2 taon sa loob ng Heavenly Tomb. Nagawa lang niyang ganap na pinuhin ang kaluluwa ng Heavenly Tomb pagkatapos na gumugol ng 2 taon. Sa kabutihang palad, ang libingan sa loob ng Heavenly Tomb ay may ibang takbo ng panahon. Kung hindi,
hindi masasabi kung paano nagbago ang mundo sa labas sa oras na umalis siya mula sa kanyang pag-urong sa loob ng 2 taon. The State Soul. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo at isang kakaibang estado ng pag-iisip ang bumangon mula sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay parang ang buong Heavenly Tomb ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Explode. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Bigla niyang sinunggaban ang bakanteng espasyo. Isang batong bundok na daan-daang libong talampakan mula sa kanya ang sumabog sa alabok ng walang anumang babala. Ang kanyang espiritual na lakas ay kumalat sa bawat bahagi ng Heavenly Tomb sa isang pag-iisip lamang. Ang lugar na maaaring saklawin nito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa maaaring makamit ni Xiaoyan sa nakaraan. Ang kanyang pag-atake ay maaaring maabot ang anumang lugar na maabot ng kanyang kaluluwa kahit na 10,000 kilometro ang layo. Ang The State Soul at ang Perfect Heavenly State ay may pagkakaiba lamang ng isang hakbang. Gayunpaman, ang isa ay ang langit at ang isa ay ang lupa. Walang paraan upang ihambing ang dalawa. Pagkatapos lamang na tunay na maranasan ang dakilang lakas ng estado ng di ay mauunawaan ng isa kung bakit marami ang hindi nakatalon sa sansinukob na parang hadlang sa kabila ng pagsisikap na gawin ito sa buong buhay nila. Ito ay dahil ang dalawa. Ang isa ay Diyos habang ang isa ay mortal. Siguro oras na para umalis. Ang katawan ni Xiaoyan ay nasuspine sa kalangitan. Si Xiao Zuan ay nawala na. Walang bagay sa makalangit na libingan na ito na hindi niya kayang hiwalayan. Gayunpaman, dahil sa kinain niya ang kaluluwa ng Heavenly Tomb, naramdaman ni Xiaoyan na may ganap siyang kontrol sa kaharian na ito. Sa madaling salita, kahit na pagkatapos niyang umalis sa Gu Realm sa hinaharap, madali niyang mabubuksan ang isang special tunnel na patungo sa Heavenly Tomb Realm mula saan man. Bukod dito, ang sino mang nagnanais na mapunit ang isang special crack at makapasok sa Heavenly Tomb ay magagawa lamang ito sa kanyang pahintulot. Mula sa isang tiyak na punto ng view, si Xiaoyan ay katulad lang ng may-ari nitong Heavenly Tomb. Maaari siyang magpasya kung sino ang maaaring pumasok at lumabas dito. Nakaramdam ng kaunting sorpresa si Xiaoyan sa kasama nitong regalo. Kahit na ang mayamang enerhiya ng Heavenly Tomb na ito ay hindi gaanong pakinabang sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkakaiba sa daloy ng oras kumpara sa Central Plains ay medyo kaakit-akit. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubos na nadagdagan ang pagiging epektibo ng pagsasanay ng isang tao. Ito ay magiging isang napakagandang tulong para sa kanya at sa kanyang pangkat. Ligtas ko ang pangangailangang bumuo ng sarili kong kaharian. Napangiti si Xiaoyan. Medyo nasiyahan siya sa kasama nitong regalo. Pagkatapos ng lahat, kung nais niyang magtayo ng sarili niyang kaharian, hindi ito magkakaroon ng kakaibang kakayahan. Ito ay dahil ang gayong kakayahan ay isang bagay na taglay lamang ng isang piling tao na Daudi. Pinigilan ni Xiaoyan ang mga emosyon sa kanyang puso. Dahan-daang gumuhit ang daliri niya sa espasyong nasa harapan niya. Lumitaw ang isang spatial crack line. Ang kanyang mga mata ay muling dumaan sa kaharian na ito bago siya humakbang sa siwang. Umikot ang espasyo at nawala siya sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Isang pares ng mga figure ang nakatayo sa hangin sa itaas ng malalawak na bundok ng Gu Realm. Lahat sila ay nakasimangot habang nakatingin sa alon ng tubig na parang dahan-daang pabago-bagong espasyo. Clan Head Gu Yuan, anong nangyari? Tumingin si Li Ying kay Gu Yuan sa tabi niya at nagtatakang nagtanong. Kalahating buwan na ang lumipas. Kung hindi lalabas si Xiaoyan, baka mapatay talaga ng Han Clan ang kanyang ama. Ibinuka rin ni Yan Jin sa gilid ang kanyang bibig at sinabing. Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paglabas mula noong siya ay pumasok sa Heavenly Tomb. At saka, malapit na ang araw na napagkasundoan nila ang Han Clan. Nasarado na ang Heavenly Tomb. Ang spatial tunnel ng lugar na ito ay ganap ding block. Sinubukan kong magbukas ng spatial tunnel kanina pero naitaboy ako ng puwersa. Ang pakiramdam na iyon ay parang ang kasalukuyang Heavenly Tomb ay may nagmamay-ari. Napakunot ng noo si Gu Yuan. Ang mga salitang binigkas niya ay labis na ikinagulat ng lahat. Iisa lang ang may-ari ng Heavenly Tomb. Ang elite na si Daudi, ang lumikha nito.
Ang Heavenly Tomb ay nanatiling walang may-ari sa loob ng napakaraming taon. Bagamat minsan nilang naisip na pinuhin ito, lahat sila ay nabigo ng walang pagbubukod. Ang isang kaharian na nilikha ng isang Daudi ay malayo sa kanilang nakontrol. Kaya naman, kahit nasa lakas ng pag-iisip nilang dalawa, hindi nila sinasadyang nakaramdam ng hindi paniniwala pagkatapos marinig ang mga salita ni Guyuan. Gayunpaman, naunawaan nila na dahil sa lakas ni Guyuan, natural na imposible na siya ay nagkakamali. Kung ganoon, Senior Brother Xiaoyan. Medyo namutla ang magandang mukha ni Zhon'er matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa tabi ni Guyuan. Hindi siya interesadong malaman kung may-ari ang Heavenly Tomb. Gayunpaman, kasalukuyang nasa loob si Xiaoyan. Paano babalik si Xiaoyan kung hindi mabuksan ni Guyuan ang isang spatial tunnel? Susubukan ko ulit. Medyo madilim ang ekspresyon ni Guyuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na ang Heavenly Tomb ay talagang nagtataglay ng isang misteryosong may-ari, imposibleng pigilan siya ng huli na makapasok dito. Nagbago ang seal na nabuo ng mga kamay ni Guyuan pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Kaagad, ang enerhiya sa paligid nila ay mabilis na naging isang 10,000 talampakan na malaking higanteng kamay ng enerhiya sa kalangitan. Pagkatapos nito, walang awa siyang humawak sa pabago-bagong espasyo. Isang malaking madilim na anino ang tumakip sa nakapalibot na bulubundukin. Ang malaking enerhiya na palad ay napakabilis. Sa isang iglap, ito ay lumitaw sa labas ng kalawakan. Gayunpaman, sisabog na sana ang una sa kalawakan nang biglang tumindi ang bilis ng paglundag ng huli. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang isang pagbabago mula sa loob at malakas na bumangga sa malaking palad. Talagang pilit nitong ikinalat ang pag-ataking ito mula kay Guyuan. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagiging mapurol ng lahat. Anong uri ng lakas ang taglay ni Guyuan? Isa siya sa pinakamalakas na individual sa mundong ito. Kahit na ang isang kasing lakas ni Lei Ying ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, ang welga na ito ay talagang nakakalat mula sa isang pagbabago-bago lamang. Ito ay espiritual na pagbabago. Paano ito posible? Ang pagkabigla ay nagpatuloy sa isang iglap bago nakabawi sina Lei Ying at Yan Jin at napabulalas. Pag-urong ng hampas ng palad mula kay Guyuan sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa isang espiritual na pagbabago. Anong uri ng nakakatakot na espiritual na lakas iyon? May mali. I-set up ang formation. Ang tatlong immortal ng angkan ng Gu sa likod ni Guyuan ay biglang nagkaroon ng matinding ekspresyon. Mahina silang sumigaw at maraming eksperto mula sa angkan ng Gu ang mabilis na lumipad palabas mula sa nakapalibot na bulubundukin. Si Dao Qi ay lumundag at mabilis na nagtipon. Sir, pwede ko bang malaman kung sino ka? Ito ang angkan ng Gu. Nandito lang kami para tumanggap ng isang tao at wala ng ibang plano. Si Gu daw ay sumigaw ng malakas na may tame time na ekspresyon pagkatapos na may set up ang porma sayon. Isang spatial tunnel ang dahan-daang lumitaw sa pabago-bagong espasyo pagkatapos tumunog ang boses ni Gu daw. Kaagad, isang figure ang dahan-dahang humakbang pasulong sa harap ng maraming nag-aalalang mga mata na pagmamay-ari ng mga eksperto mula sa angkan ng Gu. Hindi ba masyadong maganda ang line-up na ito para makatanggap lang ng isang tao? Ang figure na iyon ay lumabas mula sa spatial tunnel. Sa isang sulyap, nakita niya ang porma sayon na inilalagay sa kalangitan at ang maraming eksperto mula sa angkan ng Gu ay tame time na naghihintay sa buong kabundukan. Mabilis na naging kawili-wili ang kanyang ekspresyon. Xiaoyan. Natigilan ang lahat matapos makita ang figurang lumabas mula sa spatial tunnel. May isang nangungunang eksperto na nakipagpalitan ng suntok sa ulo ng clan kanina. Kami lang. Nakahinga ng maluwag si Gu daw. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, naparelax ng bahagya ang lahat. Ngumiti siya kay Xiaoyan. Bago pa man siya makatapos magsalita, gayunpaman, nakita niya ang isang pagkabigla na biglang bumalot sa mukha ni Guyuan. Agad naman siyang napatigil sa pagsasalita. Ikaw ba yung nag-away kanina? Nakatitig ang mga mata ni Guyuan kay Xiaoyan. Isang malakas na bagyo ang bumangon sa kanyang puso. Lahat,
kabilang sina Zhon'er, Yan Jin at Lei Ying, ay natigilan sa mga mukha nang marinig nila ang mga salitang ito. Ang kasunod na tugon mula kay Xiaoyan ay naging dahilan upang maging masiksik ang mga natulala na ekspresyong ito. Iyon. Sa tingin ko,